Praise God. At ang pangatlo po mga kapatid, hallelujah, pagkatapos na lumipas ang conscience, ay ang tinatawag na human government. Praise God, hallelujah, pamamahala po ng tao after ang flood mga kapatid. So lumipas po ang human government, dumating po ang promise, nilalim po ni Abraham na umira lang pananampalataya. Kaya si Abraham po, siya pinaka-ama natin sa pananampalataya. Tinawag po siyang the father of faith or father of multitude. And at the same time, he was became the friend of God, just like Noah. Amen. Hallelujah. Ang promise po ito, mga kapatid, ay natapos po at ang sumunod po nito ay ang tinatawag na law. Praise God. So mula sa innocence hanggang law, mga kapatid, ay apat na kapanahunan at ang ika-limang kapanahunan ay ang batas ni Moses, mga kapatid. At sa batas na ito, mga kapatid, ito yung pinanganak ating Panginoong Jesucristo ng siya'y magkatawang tao. Praise God. Ayon po sa kasaysayan, mga kapatid, na pinanganak ang Panginoon ng 4 BC sa ilalim po na kautusan ni Moses. Praise God, hallelujah. Nung siya'y maipanganak, mga kapatid, ay praise God, nabuhay po siya ng 30 years bago siya hallelujah, nag-ministry sa kanya pong hallelujah, gawaing pagliligtas. At dahil doon, mga kapatid, ay tumagal ang kanyang ministry ng 3 taon at kalahati lamang. Ito po ang hula ni Daniel, mga kapatid, sa excuse me, chapter 9 of Daniel, mula sa 24 hanggang 27, mga kapatid. Yun siya tinatawag na 70 weeks of Daniel. At sa kalahati po itong 1 week na ito ay praise God, tutukoy sa 3.5 years. Yung po ang ministry ng Panginoon. Hallelujah. At tumagal lamang po, mga kapatid, ang ministry ng Panginoon para mailigtas ang human being ay 3 taon at kalahati. At siya po ay namatay, nabuhay na maguli. Praise God. At amen, sa isang maluwalhating katawan, sinamahan niya ang kanyang mga apostol sa loob ng 4 araw at 4 gabi. Katapos ay bumalik na siya doon sa pinanggalingan niya ng unang. Muli-muli siyang babalik, mga kapatid, upang kunin niya ang kanyang iglesia ni Dinayo. Ngayon ang dahilan kung bakit siya nagtatawan daw upang tubusin tayo na nasa ilalim ng kasalanan. Praise God, hallelujah. Yan po ang ministry ng Panginoon. Kahit na 3 taon at kalahati lamang, mga kapatid, ang itinagal ng kanyang ministry ay sapat na para iligtas niya ang humanity. Ngunit pagkatapos niya, mga kapatid, sa kanyang ministry, ang kanyang mga gusto na kanyang iniwan doon sa Jerusalem, sila po'y nagpatuloy na nangaral. At doon po'y pinagpatuloy po nila ang Great Commission na kung tawagin ay hallelujah, sa Mateo 28, 19 o 18 hanggang 19. Praise God, hallelujah. Ang kausap ng ating mahal na Panginoon, walang iba kundi ang kanyang mga kinialang na mga apostol. Praise God, hallelujah. Kita niya dito at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So lahat ng power and authority, mga kapatid, it was given to our Lord Jesus Christ. Amen. Sa ibabaw ng lupa at amen, sa langit. Kaya sa 19, dahil ito magsiyahon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismo sa pangalan ng
Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Hallelujah. Ibig sabihin, gagawa ng disipulo. Kaninong disipulo? Disipulo ng Panginoong Jesucristo. Para maging disipulo tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan yung kanyang pangalan ay ating maibigis sa ating katawan sa pamamagitan ng bautismo ng kanyang pangalan. Yan on the day of Pentecost, ang mangaral po si Pedro, mga kapatid, sa Gawa 2:38, doon siya sumigaw ng hallelujah, mangaral. Yung po ang unang-unang naging disipulo, praise God, ng ating Panginoon, na bautismoan sa kanyang pangalan. Hallelujah. Ito pong Acts 2:38. Praise God. Ito po talaga yung hallelujah. Masasabi natin na pag nabautismoan ka ay tunay na maging disipulo ka ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat yung pangalan niya ay yung ibibigis. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah. Pangalan ni Jesucristo. Ito po yung pangalan ng Ama. At ito rin po yung pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi po tatlong pangalan ito, kundi tatlong titulo, title, o katawagan, kundi isang pangalan. At ang pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nang mangaral si Pedro, ito yung kanilang mga gawa. Natusan niya ang mga apostol na sila magbautismo sa pangalan ni Jesucristo para maging disipulo ka o alagad ka ng Panginoong Jesucristo dahil ang alagad tinatawag sa pangalan ng kanyang Panginoon. At ang anak ay tinatawag sa pangalan ng kanyang Ama. Kaya gusto mo maging disipulo ng Panginoon, ibibigis mo yung pangalan niya. O gusto mo maging anak ka ng Panginoong Jesucristo, ibibigis mo yung pangalan niya. Kaya ang nagbabautismo, mga kapatid, ng araw ng Pentecostes ay 3,000 kaluluwa ayon po sa Gawa 2:41. Kung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismo at nangaparagdag sa kanila, ang araw na yun ang may 3,000 kaluluwa. So ano po ang tawag sa kanila, mga kapatid? Ano nangyari nung mabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, gaya ng madalas natin mapakinggan sa Galatia Kapitulo 3, mga kapatid. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Glory to God, hallelujah, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Bakit? Sapagkat ang lahat na sa inyo pinautismo kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo kay Kristo, kayo may binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya si Abraham po pinaka-ama natin sa pananampalataya, mga kababayan. Amen, hallelujah. At sa pamagitan ng pagtanggap natin sa pangalan ng Panginoon, hallelujah, ay isinakbak natin yung kanyang pangalan. Isinuot natin, itinamit natin yung kanyang pangalan. Kaya lahat ng nabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, hallelujah, ayon po sa mga Gawa 11:26, ito ang mababasa natin. Hallelujah, nang siya'y kanyang madala o masupungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristyano sa Antioquia. Ibig sabihin, lahat po ng mga nabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, yun po ang pagtanggap sa Panginoon, mga kapatid, bilang hallelujah, nakapagligtas natin, bilang Panginoon natin, at tawagin tayo sa kanyang pangalan. Amen. Kaya Kristyano ang tawag sa atin. Mula sa pangalang Kristo, Jesus, Jesus Christ, pag nabaptize sa pangalan ni Jesus Christ, ang tawag sa iyo, Kristyano. Amo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, Christian. Hallelujah. So yun lamang po na bautismo sa kaniyang pangalan, yun ang tinatawag na Kristyano.
Pero kung nabautismo mo kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, walang sinasabi ang Biblia kung ano ang tawag doon. Sapagkat ang mga apostol, hindi naman sila nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hallelujah, kung susuriin ninyo ang aklat ng mga gawa, mga kapatid, wala naman isa man sa mga apostol ang nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kundi lahat ng kanilang pinautismo ay pinautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ito ang napakaraming mga pangkating pangreliyon, mga fellowship, mga kapatid, ang hallelujah na nakakamali dito. Yung iba, ang bautismo nila sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na wala naman pong hallelujah sinasabi ang Biblia na kailangan na mabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Hallelujah, gaya ng sinabi ko, walang isa man sa mga apostol na nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang record sa Bible na ang mga apostol nagbautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sila yung inutusan ng Panginoong Jesucristo na magbautismo sila. Gawin nilang alagad ang lahat ng mga bansa mula Jerusalem hanggang sa kahuli-huli ang gana ng lupa. So si Pedro, naunawa niya kung sino yung Ama, Anak at Espiritu Santo, maging si Santiago, maging si Mateo. Lahat sila, naunawa nila ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. He is the everlasting Father, He became the Son of God, and at the same time, He is the Holy Ghost. Ituloy yun, ngunit ang pangalan ng tatlong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag nabautismo ka sa pangalan niya, tatawagin kang Krisyano, member ka ng kanyang iglesia na siyang katawan. Yun ang kanyang itinayo. Bakit siya nagkatawang tao, mga kapatid? Praise God, ayon kay Pedro. Ganito ang ating mapapakinggan, hallelujah, sa Mateo 16. Hallelujah, talata po ay 18. Pakinggan natin, mga kababayan at mga kapatid. Glory to God, hallelujah. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, ang Panginoong Jesucristo itong nangungusap, at sa ibabaw ng bato ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanay laban sa kanya, hindi ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit, at anuman yung talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anuman yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Hallelujah. So, itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Sapagkat ang iglesia sa Old Testament, ito'y natumba at nabuwal. Amen. Kaya nang dumating ang Panginoon, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Praise God. Hallelujah. Ayon sa banal na kasulatan. At ang iglesia, yan ay ang katawan, simboliko ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Amen, hallelujah, siya yung ulo. Bilang ulo, mga kapatid, namamahala siya ng umulo siya sa kanyang iglesia. At ang iglesia ang kanyang katawan, at sa iglesia na yan, member tayo. Mga Hudyo, Grego, at mga Hintil. Once na tayo nabautismo sa kanyang pangalan, amen, we will be, hallelujah, we became the members of His church. Hallelujah, na sa kanyang pagbabalik, wala siyang ibang kukunin kundi ang kanyang iglesia. Hallelujah. Dapat maging member tayo ng kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia, hindi kapilya, hindi templong literal, hindi po, hallelujah, katedral o ano pa ang bagay na material. Kanyang iglesia, yan ang kanyang katawan at dapat tayo maging member ng kanyang iglesia sa pamagitan ng bautismo ng kanyang pangalan para mapatawad ang ating kasalanan. Amen, hallelujah, kailangan po tayong, hallelujah, mabautismo sa pangalan. So pag nabautismo tayo sa kanyang pangalan, automatic magiging member tayo ng kanyang iglesia. Ang iglesia ang kanyang tinayo, ang iglesia ang kanyang kukunin sa araw na yaon ng kanyang pagparito. Kaya nga po dito sa Romans chapter, hallelujah, let me see, mga kapatid. Romans 12, hallelujah, 5, wika ng Biblia na sapagkat kung paano sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap.
At ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo. At mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Yan ang iglesia. Ang marami sa atin tayo. Hallelujah, maging member. Praise God, maaaring mata ka, ilong ka, or tenga ka, or hallelujah, paa ka, o kamay ka. Member ka ng iglesia ng Panginoon, automatic. Pag nabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat mapapatawad ang kasalanan mo eh. Doon lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo mapapatawad ang kasalanan mo. Hindi doon sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga titulo po yun ng Panginoong Jesucristo. Pero ang pangalan doon, Jesucristo, siya yung ating Ama na hindi matanggap ng sanlibutan. Praise God, hallelujah. Ngunit sa ganang atin na one God believers, apostolic believers, hallelujah, na ang pangalan ng Diyos sa maya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa hula pa lamang ni Isaiah, tinatawag siyang Everlasting Father. Amen. The mighty God, Everlasting Father. Ibig sabihin, walang katapusang Ama. Ngayon, kung dalawa yung Ama, bukod sa Panginoong Jesucristo, dalawa yung Diyos natin. Ano natin ibigin ang buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa, kung dalawa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon mong Diyos ay isang Panginoon at iibigin mo siya ng buong puso, buong lakas, buong isip, at ng buong kaluluwa. Amen. E kung dalawa, amen, hallelujah, kakamali yung mga nakakapunawa noon. Ngunit sa ganang halin, bilang mga apostolic one God believers, isa lang ang ating Diyos. Ang Diyos na yan, yan ang Panginoon. Ang Panginoon na yan, yan ang Diyos. At ang pangalan niya iisa. At ang isang pangalan na yan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Yan ang maliwanag sa banal na kasulatan. Kaya nga po mga kapatid, huwag natin ipilit. Mas matalino pa tayo sa mga apostol. Hallelujah. Dinatnan lang tayo ng salita ng mga apostol. Hindi naman tayong pinagmulan ng salita. Galing ang salita, amen, sa Diyos Ama. Nang bumaba ang anak, dala-dala niya ang salita ng kanyang Ama. Ibinigay niya sa mga apostol. Sabi ni Pablo, mga kapatid, sa kanyang sulat, hallelujah, pakinggan natin, mga kababayan, mga kapatid, hallelujah, sa unang Korinto, ang wika niya ay ganito. Praise God, hallelujah. Amen. Ano, lumabas baga sa inyo ang salita ng Diyos o sa inyo lamang dumating? Sabi niya, nagtatanong siya sa mga taga-Korinto. Kaya ko yung mga taga-Korinto, mga kapatid, hallelujah, ay naunang nakakilala sa Panginoon, hindi sila pinagmula ng salita ng Diyos, kundi hallelujah, salita ng Diyos o ang araw ng Diyos ay galing sa Diyos Ama sa ikatlong langit na magkatawang tao yung Verbo bilang anak. Siya yung nagdala ng aral. Amen, hallelujah. At ibinigay niya sa mga apostol. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa tiyan, mga kababayan at mga kapatid, ganito ang kanyang sinasabi. Hallelujah. Glory to God. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paano nakaalam ang taong ito ng mga karunungan gayong hindi naman nag-aral kailanman. Yun ang kanilang, hallelujah, maaaring, amen, ay nalaman sa buhay ng Panginoon na sa kanyang pagiging kabataan, hindi siya nag-aral. Ganong pa man, nagtaka sila, amen, sa kataglay niyang karunungan. Kaya ang wika ng Panginoon sa 16, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Sino nagsugo sa Kanya? Ang Diyos Ama. Praise God, hallelujah. Kanino yung Kanyang aral? Galing sa Diyos Ama. Amen. Dinala ng anak, kanino ibinigay? Ibinigay sa mga apostol.
hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Amen. Hallelujah. Ibinigay niya ang kanyang mga salita ng kanyang Ama bilang anak siya sa mga apostol na kanyang hinirang. Kaya nga sa ikalawang Pedro 3:2, sabi ni Pedro, ang ganitong pangungusap, mga kababayan, na parallel passage po ng Gawa 1:2. 3:2, upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. You see, mga kababayan at mga kapatid, klaro, maliwanag, praise God, maliwanag pa sa sikat ng araw ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung ang isang gusto maging disipulo ng Panginoon, kailangan siyang mabautismuhan sa pangalan ni Jesu Kristo para mapatawad ang kanyang kasalanan at tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. At yung magbabautismo sa kanya, kailangan din naranasan niya at nabautismuhan din siya sa pangalan ni Jesu Kristo. Praise God, hallelujah. There is only one Lord, which is the Lord Jesus Christ. One faith. Ito'y tinatawag na apostolic faith. Bakit apostolic? Sa kanila ibinigay sa mga apostol. Yung salitang apostolic, referring to the apostles' doctrine and practices. Kaya apostolic. Amen. Hindi ba napapansin ngayon sa FB, sikat na ang katawagang apostolic? Bakit? Wala na magsimula tayo sa radio mangaral, apostolic ang dalagala natin. Hindi Pentecostal. Wala tayo mababasa ng letra por letrang Pentecostal. Amen. Ang mababasa, mga kapatid, apostles' doctrine. Ang ibig sabihin ng apostles, hallelujah, apostolic, apostles, doctrine and practices. Glory to God. Yun ang hallelujah, original na aral ng mga apostol na galing sa Diyos Ama, dinala ng anak, binigay sa kanila. At isinulat nila ang banal na kasulatan mula sa apat na ebanghelyo ni hallelujah, Matthew, Mark, Luke, and John. Si Dr. Lugos ang sumulat ng Acts, Romans, Santo, Hebrews. Amen. In-acknowledge nila na si Pablo ang sumulat. Si Santiago, na apostol ng Panginoon. Praise God. Si Pedro, na meron siyang epistle. Naging si John. Hallelujah. 1st and 2nd and 3rd John. Si Pedro, 1st and 2nd Peter. Hallelujah, ng Revelation, after din sa, hallelujah, panulat ni John, mga kapatid. Glory to God, hallelujah. Yung kanilang mga aral, walang kamalian, hallelujah, eksakto ang aral nila, walang labis, walang kulang. Sa panahon natin ito, dapat tularan natin ang mga apostol ng ating Panginoon. If you want to be saved just like the apostles, amen, you have to imitate, hallelujah, the apostles of our Lord Jesus Christ. Amen. According to 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be followers of me, even as I also am of Christ. Maging tagatulad kayo sa akin, ang wika ni Pablo sa mga taga-Korinto, na gaya ko naman kay Kristo. Tinularan ni Pablo ang ating dakilang apostol ng mga Intil,
Ang Panginoong Jesucristo na tina-challenge siya lahat ng kanyang mga epistles ay tularan siya, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito sa Filipos 3:17, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo ang mga nagsisilakat ng gayong ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa akin. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Walang kamalian ang mga aral ng mga apostol. Praise God, dahil galing sa Diyos Ama sa ikatlong langit. Yun ang residence ng Diyos Ama. At doon din ang anak na nasa sinapupunan ng Ama bago siya nagkatawang tao. So ang nagdala ng aral ng Diyos Ama, yung anak. Praise God, hallelujah. At yun din ang nagtayo ng iglesia ng ating Panginoon. At ang pinili niyang mga apostol, hallelujah, na pinagbigyan niya ng kanyang aral. Ang kanyang aral dalisay, puro, walang mali, kahit isa. Hallelujah. Bakit? Pakinggan natin bakit walang mali. Praise God, hallelujah. Nasa John po yan, mga kapatid. Pakinggan natin sa kanyang sulat. Glory to God, hallelujah. Praise God. Ang nagtataboy sa akin ang wika ng Panginoon at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay merong isang hahatol sa kanya. Anong hahatol sa kanya? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol. Kailan? Sa huling araw. Okay? Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili na dinanganak, kundi ang Ama na sa akin ay nagsuko, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko ng kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayong ko sinasalita. Hallelujah. Napakaliwanag po, mga kapatid, bilang anak, subject siya sa kaniyang Ama. Amen. Hallelujah. At hanggang ngayon, umiiral po ang, hallelujah, Ama, Diyos Ama, anak ng Diyos at Espiritu Santo. Di pa tapos ang kanilang function. Di pa tapos ang kanilang role. Hindi pa tapos yung kanilang, hallelujah, tungkulin. Matatawag na tungkol, function or role. Amen, hallelujah. Hanggang ngayon, praise God. Bakit? Hindi pa siya bumabalik. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So ngayong gabi, mga kapatid, ang ating tinatalakay na aral, glory to God, hallelujah, ang ating pong topic, praise God, tungkol sa ika-anim na dispensasyon of human being. Hallelujah, walang iba kundi ang grace period. Hallelujah. Tinatawag din ng ibang mga aral, yan ay church age. Praise God. Pero ang biblical ay ang grace period. Biyaya nang dumating ang ating Panginoon. Tandaan natin, hallelujah, ang ika-anim na dispensasyon, yan ang huling dispensasyon na tungkol sa tao. Pagkatapos ng dispensasyon na yan, ang susunod na dispensasyon ay ang ikapito, ang millennium. Na kung tawagin millennium 1000, ano yun? The millennial kingdom of the Lord Jesus Christ together with His saints. Ang ikapitong kapanahunan, hallelujah, sa Israel, pagkatapos ng ika-anim na kapanahunan ay ang millennial kingdom.
na doon ang mag-ahari, mga kapatid, lahat po na mako-code up mula sa Old Testament saints. Hallelujah. New Testament saints na nangamatay at yung the living saints na kanyang dadatnan. Sabay-sabay silang kukuhanin ng Panginoon. Hallelujah. At ang kanilang katawan ay mapapalitan ng maluwalhating katawan. Praise God. Hallelujah. Yan ang sinasabi ng unang Korinto, mga kapatid. Ganito ang ating napapakinggan. Glory to God. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Bakit? May kasiraan, may hangganan. Praise God, hallelujah. May katapusan. Hallelujah. Kaya sinasabi ng Biblia, sinasabi ko ngayon ng mga kapatid, ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasabi ko sa inyo, isang iwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ibig sabihin, hindi tayong lahat. Si Pablo, ang nagsasalita dito, namatay siya. Pero meron siya pinanggit na hindi lahat ng mananampalataya ay matutulog or mamamatay physically. Bakit? Hallelujah. Narito, sinasaysay ko sa inyo ng isang iwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So yung mga nangamatay kay Kristo, babaguhin ang kanilang katawan. At yung hindi nangamatay at dinatnan niya ng buhay, hallelujah, babaguhin din niya ang kanilang katawan. Sapagkat ang flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Bakit? Kasi, hallelujah, material ito, panglupa ito. Kailangan natin ang katawang pangkukol sa bagong langit at bagong lupa. Sapagkat ang katawan nato ay itatagal ito ng walang hanggan. Bakit? Kasi nga, hallelujah, nasisira. Pero papalitan ng Diyos ng walang kasiraan. Katulad ng kanyang katawan. Kung siya po ay nag-glorified body. Amen. At hanggang ngayon, yung katawan na yun, yun ang kanyang iniakyat sa langit. At naroon sa trono. Hallelujah. Nakaupo. Symbolical. Hindi physical na nakaupo o nakatayo. Ang ibig sabihin lang nung nakatayo at nakaupo, amen, hallelujah, namamahala siya o nagrurul siya sa third heaven at sa kanyang iglesia. Hallelujah. Namamahala siya. Namumuno siya. Namumugierno siya. Hallelujah. Sa third heaven, which is God's throne. Amen. Tapos, sa second heaven. Pero yung first heaven, mga kapatid, hallelujah, ang nagmamahala dito ang Diablo. Praise God. Sapagkat ang sabi ng 4:4 ng ikalawang Korinto, praise God, ang Diyos ng sanlibutan ito, pinulag sa namin. Praise God. Hallelujah. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. See? Ang Diyos ng sanlibutan ay ang Diablo. Kaya kung taga-sanlibutan ka ba hanggang sa kasalukuyan at hindi pa nagiging member ng Iglesia ng Panginoon, ang Diyos ng sanlibutan ay magiging Diyos mo rin. Kaya ang gawa mo ay masasama. Amen. Nagmumura.
nagsisinungaling, maraming mga bisyo, nagnanakaw, so forth and so. Basta yung gawa ng laman, praise God, hallelujah, ayon sa Galatia, praise God, ito yung gawa ng laman na ginagawa ng mga taga-sanlibutan dahil walang tunay na Diyos sa sanlibutan. Nasaan ang tunay na Diyos? Nasa kanyang iglesia. Namamahala, namumuno siya. Sapagkat ang iglesia yan ang kanyang katawan. Pinamamahalaan ng ulo ang kanyang katawan. Ang ulo ng iglesia, ang Panginoong Jesucristo. Tayo naging member ng kanyang iglesia nung tayo mabautismuan sa kanyang pangalan at tinaglay natin ang pangalan ng ulo. Jesucristo, Kristiyano tayo. Nabautismuan sa kanyang pangalan. Kaya ang iglesia ng Panginoong Jesucristo dito, hallelujah, makikita at mararamdaman ang tunay na Diyos sa sanlibutan ng siyalo. Amen. Ang kanyang Diyos. Amen. Kaya pag taga-sanlibutan ka, sabi ng Biblia, yung gawa ng laman ang magagawa mo. Ano ba yung gawa ng laman? Praise God. Ang hayag ang mga gawa ng laman sa mga katwilan ang mga ito pakikyapin. Di ba? Karumihan. Karumihan ng laman. Kalibugan. Pagsamba sa Diyos, ang kukulang, mga pagtataliman, mga pagtatalo-talo, mga panindibugo, mga pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga higuang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapalala ng una sa inyo, ng mga nagsisigawa ng kayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. In other words, hindi ka pag-aharian ng Diyos sapagkat ang gawa mo, hallelujah, ay produce ng laman mo. Gawa ng laman. Praise God. So kailangan mo manampalataya sa Panginoon. Magsisi sa iyong kasalanan. Magpabautismo sa kaniyang pangalan, Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng tubig na may salita. Pag-awon mo sa tubig, bagong nilalang ka. Patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Mababautismo ka naman ng Espiritu Santo na may ebidensya ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Yan ang dapat ma-experience ng mga, hallelujah, na ipanganak na muli ayon sa John chapter 3 verse 3 up to 5 down to 8, mga kapatid ko. Hallelujah. If you remember, hallelujah, the Lord Jesus Christ said to Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi ni Nicodemus, hallelujah, paano may panganganak ang tao kung matanda na siya, makakapasok pagka siya bilang ikalawang sa siya ng kanyang inaan ay panganak. Imposibleng mangyari yun dahil malaki pa yung anak sa nanay. Tinaunawaan, wala siyang spiritual insight. Si Nicodemo, puro material lang. Inulit ng Panginoon, maliban na tayo panganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Glory to God. Ibig sabihin, hindi makapag-ahari ang Diyos sa atin kung hindi tayo ipanganganak ng muli. Saan? Sa tubig at sa espiritu. Ari kapanganakan sa tubig, yun ang ayong bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Ano yung kapanganakan sa Espiritu Santo? Yun ang kapuspusan, yun ang bautismo ng Espiritu Santo na mayroong ebidensya ng pagsasalita ng iba't ibang wika. Praise God, nangyari yan ang araw ng Pentecostes. Nangyari yan, mga kapatid, sa mga hindi sa panahon ni Cornelio. Nangyari yan doon dating disipulo ni John the Baptist. Hallelujah, nang matanggap nila ang Espiritu Santo, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Hallelujah, hindi pinag-aralan sa elementary, sa high school, sa college, sa university, kundi udyok ng Espiritu Santo.
Kinontrol ng Espiritu Santo yung dila ng bawat isa para yung gusto nilang salitain sa labi nila o sa dila nila, hindi nila mabigkas. Kinokontrol sila ng Espiritu Santo. At yung gustong, hallelujah, ipasabi ng Espiritu Santo, yun ang lumalabas sa kanilang bibig. Hallelujah, ang daming mga grupo ngayon, hindi nila matanggap ito. Praise God, hindi nila naranasan ito. Kaya kanilang pagbabago ay mayroong limitasyon. Bakit? Hindi nila naranasan ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Hallelujah, nagpupura, nagsasalita pa ng mga masasama, nakikiayon sa sanlibutan pa rin ang buhay nila, walang lubusang pagbabago. Bakit? Kasi nga hindi sila nangapuspos ng Espiritu Santo. Pero sa mga original na nakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, mula ulo hanggang pa, binago sila ng Panginoon. Mula loob hanggang labas ng kanilang pangangatawan, ay binago sila ng ating Panginoon. Ano yung unang binago? Yung puso, sapagkat ang sentro ng buhay ng tao ay ang puso. Amen. Hallelujah. Yan ang timon ng buhay natin, ay ang puso natin. Kaya kung ang puso ay masama, masama rin ang gawa natin. Masama rin yung isip natin, sapagkat lahat ng inisip natin galing sa puso. Kaya kung masama ang puso, masama rin ang isip. Kung masama ang isip, yun ang gagawin mo ngayon. Kanang kamay. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, hallelujah, tingnan natin ang sabi ni Jeremias sa kanyang sulat. Hallelujah. Dito po sa glory to God. Hallelujah. Purihin ang kanyang pangalan. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makakaalam. Akong Panginoon, ang wika ng Biblia, ay sumisiyasat ang pag-isip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Sino nakakaalam ng puso natin? Ang Panginoong Diyos. Siyang nakakaarok. Kaya sa pagbabago ng tao, ang unang-unang aalisin ng Diyos. Praise God, tandaan natin mga kapatid, ayon sa hallelujah, pahayag ni Ezekiel, amen, 36:26. Ang wika niya rito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Malambot na, masunurin na sa Diyos. Pusong batong asaway, matigas, lumalaban sa Diyos. Yun ang mga antikristo. Hello. Hallelujah. Pagkatapos niyang tanggalin yung batong puso, papalitan niya ng pusong laman. Malambot na. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Mararanasan lamang ito ng mga naipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu. Tulungan nawa tayo ng Diyos na maunawa ng mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Sa mga huling araw na ito ng grace period, kailangan tayong masumpungan na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon, mga kababayan. Wala nang marami pang mga araw o taon ang ilalagi natin sa mundo. Anytime soon, hallelujah, the grace period will be expired. At the last day of the grace period, hallelujah, the code up will take place. The Lord Jesus Christ will appear in heaven. He will gonna take His church all over the world, from the east up to the west, north and south, lahat ng maliligtas,
lahat ng mga naging member ng kanyang iglesia na namatay, muling mabubuhay, at papalitan ang kanilang katawang malwalhati, katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Naunawang man natin yung mga kapatid. Hallelujah. Kaya po mga kapatid ko, wala nang panahon, hallelujah, para mag-backslide, para tumigil, wala nang panahon para hallelujah, magtumpik pa tayo, panahon na ng ating pagiging dedikasyon, pagiging devoted, magiging faithful lagi tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo magiging loyalista nawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sa sanlibutan ito may mga taong loyalista ng tao, tayo naman ay loyalista ng ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang kautusan na hindi natin tutuparin dahil mahal na mahal natin ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang ating initial salvo. Amen. Sa ating pong Happy Life Stream program ang daan ng kabanalan. Ito po rin po yung linggo at Bishop Bernie C. Mendoza. Saan man po kayo naroon sa bansang Pilipinas, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Nais nating i-appreciate, hallelujah, ang